Aside po mga ate at kuya sa pinost ni VP Sara na, um, na mga concerns, mga nakikita niyang kapalpakan sa gobyerno natin ano kahapon, nagpa-interview rin ang ating pangalawang pangulo and panonoorin po natin 'yan at pakikinggan in few minutes. Okay. Alright. Hmm, ready na ba? Tinitingnan ko lang mga ate at kuya kung ready na. Ready, okay naman ang audio. So pakikinggan natin maya-maya ang mga banat ng ating pangalawang pangulo. And hindi man niya pangalanan pero ano 'to, bigwas 'to sa gobyerno ni Kuting, eh. And alam niyo ba pumalag si Kuting sa mga parinig ni VP Sara. Pasimple siyang pumalag. Nagtatapang-tapangan na itong si Kuting. Mamaya naman natin 'yan pag-uusapan sa susunod na discussion after nitong, kay VP Sara. So, let me just check that one out. Okay. Mm. Oh, okay. Sige. Pero alam niyo, kahit na ito ay bigwas sa administrasyon ni Kuting, feeling ko ang tinutukoy ni VP Sara dito ay si Butod. Ang sabi nga po ng isa sa inyo kanina, isa sa mga Mawinians, hindi naman daw niya, hindi daw kasali sa usapin ang First Lady dahil wala naman siyang posisyon sa politika. Pero then again, mga ate at kuya, but then again, ang First Lady ay inaakusahang nakikialam sa gobyerno ngayon at sabi nga po may isang insider, I think according kay Miss Maharlika ito or kung sino mang vlogger na mas mabuti na raw na kontrolin niya ang kanyang asawa kaysa iba pang tao. Can you confirm that, Lisa Smugs, na sinabi mo 'yan? Kasi if, narinig ko 'yan sa vlog ni Miss Maharlika, if not kay Miss Maharlika sa ibang mga vloggers na kritiko ng administrasyon ni Kuting or ng asawa mo. Na ang sabi mo raw ay mas magandang ikaw na ang humawak sa leeg sa asawa mo kaysa ibang tao pa. At sa interview rin kahapon ni Miss Cathy with Miss Maharlika, yun nga po sabi niya, sinabi ng kanyang partner na si Tony Boy Florendo na hindi dapat maging presidente itong tropa nila dahil walang kakayahang mamuno. Pansin na pansin talaga mga ate at kuya na ang dami kong gusto ikuwento sa inyo. At yan po ay, na-notice ko na rin noong, meet and greet namin na pumutok yung issue ng ensaymada na parang napakailap niya, hindi siya people person mga ate at kuya, anong tawag dun sa ganyan, an antisocial si Kuting. Para siyang ano, introvert, gano'n. Antisocial, hindi siya marunong makipagkapwa, katulad ni Taning, yung pinapag-aral sa Lonnie Don. Hindi marunong makipagkapwa, hindi yan puwede wala siyang, interpersonal intelligence which dapat pino-possess ng mga politicians, ng mga public speakers, ng mga giorno, 'di ba? Ang mga taong matatalino kasi mga ate at kuya isa sa mga talino na pino-possess ng mga taong alam niyo na, malaki ang utak kaya ang interpersonal intelligence walang ganyan si Kuting. Hindi siya marunong makipagkapwa, ilag sa tao, aloof. Siguro dahil nga sa nangyari sa kanyang pamilya at siguro nako-conscious din siya sa kanyang mukhang tabingi. Kung ikaw ay nakapag-aral abroad, 'di ba, equipped with education kahit hanggang second year lang naman pero kinuha mo sa ibang bansa, tapos prominenteng pamilya kayo, ano ang dapat mong ikahiya sa iyong kapwa? Unless marami kayong skeletons in your closets, 'di ba? Marami kayong tinatago, marami kayong kahihiyan na yung mga inaakusa sa inyo tatawanan niyo lang pero deep inside alam niyong totoo kaya kayo ilag na ilag sa ibang tao. Okay. So pakinggan natin si VP Sara, kayo na magsabi kung sino ang pinaparinggan niya sa mag-asawa. Is it Kuting, is it Butod, or Pedi both? Okay, bago natin i-play ang video, eto nga po kasi yan. So ang sabi dito, sinubukan kong itama yung nakita kong mali pero siyempre wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Sabi ni VP Sara, I think ito sa ano sa budget ng walang nakitang pagbabago. So alam na this, wala rin siyang nakikitang infrastructure. VP Sara, nanonood ka ba ng vlog ko? Hello, Mayor.
I love our photo, ma'am. Mahal na VP, nung tayo ay, nung sinamahan ka namin sa send-off ceremony mo, patawid ng Mindoro, nandun tayo sa Batangas City Pier, 'no? Hinatid ka namin bago ka sumakay ng barko papuntang Mindoro nung mga panahong yon. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang issue na inuugnay sa kanya kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete or sekretary ng DepEd. Pakinggan po natin ang kanyang interview dito sa GMA. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos siyang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So medyo mahaba yung listahan and sa ngayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yon. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you intend so wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa
Ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa BBM, GMA can you tell us Integrated about News, this, ma'am? Marisol Abduraman. Ako, Nakatutok, sinabi ko noong interview 24 oras. Alam niyo, doon ako na-alarm sa sinabi ni VP Sara, mga ate at kuya, na kung sino man itong taong tinutukoy niya na ayaw nang bumitiw sa pwesto, ay sisirain niya ang lahat. Right? Kasi gusto lang i-perpetuate yung power. Lahat ng hahadlang. At mga ate at kuya, may nag-send na sa akin ng tsaka na-i-vlog na to ng ibang vloggers. May nag-send sa akin ng documents na lihim pala talaga pong tinutuloy yung hinahanap ko. Yung charter change. At approved po pareho I think sa Senate at saka sa House of Representatives. Aprobado na, paano ko ba ito? Isi-screenshot ko na lang. Pwede naman palang hindi. Ito resolution ng parehong kapulungan ng Kongreso, so Senado at Lower House, proposing amendments to Section 7 of Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, seeking to extend the term of office of the members of the House of Representatives. I-extend ang kanilang term parang hanggang 5 years. Ayun nga, magkakaroon ng 5 years. Ito meron, nakalagay dito yung kung ano ang kanilang aamendahan. At saka 2 terms daw. 2 consecutive terms. Dapat to lumagpas ng 2 consecutive terms ang mga lentek na iyan. Tuloy-tuloy na gustong patagalin ang kanilang termino, mga ate at kuya. Ginagapang ng palihim. At since pinsan naman ni Kuting ang nasa lower house na nagpo-propose doon ang gagaling ang proposal ng pag-extend ng kanilang term, alangan namang hindi ni Kuting yan, mga ate at kuya. So, hindi ito about economic thingy-thinging sinasabi nila. Economic provision, palalaguin ng ekonomiya. Hindi. Termino nila ang gusto nilang extend from 5 years from 3 years, gagawing 5 years at dapat more than 2 consecutive terms. So, 10 taon mahigit or something. Hindi ko pa binubusisi yung document, sinend lang sa akin. Nag-leak yata yung document. Sino yung mga taong gustong magtagal sa pwesto. At syempre, yung Kuting na yan ay gusto rin magtagal dyan. Sa hindi natin alam na paraan. 'Di ba? Kung hindi man siya magtagal, kung mahiyahiya naman siguro siya ng konti, halimbawa swertein siya at matapos niya hanggang 2028, ang hahalili dyan, syempre, hindi na yan pakakawalan ng pinsan. Or kung sino man na yuyuko at susunod sa babaeng mang-aagaw ng wine. Wala siyang pakialam, 'di ba? Sabi ni VP Sara, walang pakialam ang taong ito, sisirain niya ang lahat ng hahadlang sa kanyang plano.
So ganito ba ka-brilliant itong inanita na kuting na gusto niyang tumagal sa power or maybe si Tamba rin ang pinaparinggan? Or ito ay kumpas lahat ni Smugs at sabi nga po siya naman talaga ang namumuno ngayon sa Pilipinas. Siya yung acting president. Dahil ang asawa niya kapag kailangan magsalita, hindi nagpapakita eh. Kung magpakita man, minsan may mga residue din eh, alam niyo na yon. Mukhang kumukuha ng confidence sa kung anumang bagay na yan. So sino ang pinaparinggan ni VP Sara na gustong sumira sa kanyang pamilya at sa lahat ng gusto lang sumunod sa batas? Pero syempre, salungat yon sa gusto ng mga gusto pang tumagal sa pwesto at ginagawan, Diyos ko po, wala pang ang kalahati ng termino, gusto nang patagalin. Ayaw na nilang pakawalan galing mismo sa bibig ng pangalawang pangulo natin. So ano, sinong paniniwalaan nyo dito? Itong mga naghuhugas kami at nagmamalinis na, hindi, wala kaming balak na magtagal sa pwesto, hindi. Actually, may palusot sila dyan mga tet kuya. Kaya naman gusto namin i-extend para hindi magastos. Di ba gano'n ang katwiran ni Gadon? Kung hindi nyo pa napapanood, sinabi ni Gadon yan eh. Hindi, kaya lang naman namin gusto ng term extension or di ba, gawing 6 years instead of 3 years para wala tayong election every 3 years. Magastos kasi eh. Para makatipid tayo, extend. Olor! Oror! O mga hayop, mga manlilin lang. Kung iba ang magbabago ng konstitusyon, magtitiwala kami, maybe pag mga Duterte. Pero kapag kayo, mga nakaupo ngayon, ang magpapalit ng konstitusyon, tapos sari-sari yung mga insertions, ay wala kaming tiwala. Agree ba kayo mga tet kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.